Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Proverbs, Kawikaan po, chapter 22, verse 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya'y di niya ito malilimutan. Train your child. So napakaganda po ng advice ng Book of Proverbs na dito po pinapaalalahanan po tayo na hanggat maaga ay turuan po natin yung ating mga anak. By the way, ang ating pong mga anak ay kaloob mula sa Diyos. Yung pong sinasabi ng Psalm 127 verses 3 hanggang 5. Sabi po dyan, children are gift from God. At sa verse 5 ang sabi, blessed is the man whose quiver is full of them. So, ibig sabihin, napakapalad mo kapatid kung ikaw ay mayroong mga anak. Yan ay blessing ng Lord sa iyo. Yung mga anak na lalaki, ang sabi, sons are heritage from the Lord. Kaya ibig sabihin yan, magtutuloy-tuloy ang iyong lahi. At alam niyo po, napakaganda pong makita niyo yung kahulugan po ng salitang train. Ano po? Ang salitang train po, ang ibig sabihin po niyan is to equip. Ang pangalawang kahulugan po niyan ay yung salitang to discipline. Ngayon, bakit kaya gusto ng Biblia na sa murang edad ay turuan na natin yung ating mga anak? Alam niyo po, maski po yung mga marurunong, yung mga nakapag-aral patungkol po sa paglaki ng bata, yung mga eksperto, sabi nila, yung habits are formed during the tender age. So, ibig sabihin, yung mga bata pala nabubuo yung kanilang mga gawi, sa murang edad, Pangalawang dahilan ay yung sinasabi sa Biblia sa Matthew 18 verse 6. Maging ang Panginoong Hesus, ayaw niyang makurap ang mga bata, maimpluwensyahan ng mga taong magtuturo sa kanilang magkasala. Mabuti pa daw doon sa taong yun nasabitan ng gilingan sa leeg at ihulog sa dagat. Ibig sabihin, ganun kamahal ng Panginoong Hesus yung mga bata. Gusto ng Panginoong Hesus na proteksyonan natin yung ating mga anak sa impluensya ng sanlibutang ito, ng mga taong magtuturo sa kanila ng pagkakamali. At ito po, baka hindi nyo napapansin. Kadalasan po, pagdating sa youth, marami po dyan damage na. Napabayaan ng magulang, lumaki ng hindi tama, nakadevelop na ng mga maling pag-uugali, maling habits, maling attitude sa buhay. Kaya pagdating sa youth, nakikita natin may problema na. Alam ko po yan bilang pastor. Alam niyo, ako nga naniniwala kung naturuan ng tama yung mga bata, sa umpisa pa lamang, baka hindi na natin kailanganin yung mga youth camp na yan, yung mga retreat na yan na ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kasi kumbaga, na-solve na sana yung problema maaga pa lamang. Ngayon, dinidescribe po sa Psalm 127, na para daw palaso ang ating mga anak. Nag-isip ako minsan, bakit palaso? Kasi yung palaso, pagka naituro mo siya sa tamang direksyon, dun siya pupunta. Ganon din po ang pagpapalaki ng ating mga anak. Kailangan ituro natin sa tamang direksyon para pag binitiwan natin, pupunta siya sa tamang direksyon. Kailangan po balanse yung care and discipline. At hindi po dapat masyadong mahigpit tayo sa ating mga anak, hindi rin masyadong maluwag. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, paano mo ba dinisiplina yung mga anak mo? Actually, kaming mag-asawa ay hindi kami pala sigaw. At bibihira po kaming mamalo. At hindi rin kami yung bawal ng bawal sa kanila. Ang naalala ko lamang po nung maliliit yung aking mga anak, dinadala ko sila sa Sunday school at marami silang natututunan doon. Sa bahay naman, kinikwentuhan ko sila ng mga stories from the Bible. Tinuturuan ko po sila ng salita ng Diyos. Kaya halimbawa, nakita ko may pinapanood po sila sa TV na parang di maganda, tinatanong ko lang sila. Sabihin ko, tama ba yung napanood ninyo? Sila po mismo nagsasabi, oo nga papa, mali yan. Halimbawa, may pinakikinggan silang music na hindi maganda yung kahulugan. Tinatanong ko rin sila, sa palagay nyo, tama ba yung kantang yan?
sila din po ang sumasagot. Sasabihin nila, o nga, mali po yung meaning ng kanta. So, hindi po ako nagbabawal sa kanila. Sila po mismo kasi na-equip sila ng salita ng Diyos. Yung po ang kahalagahan ng training and instruction of the Lord na binabanggit sa Ephesians chapter 6. Verse 4, ang sabi diyan, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Bakit po? Kasi someday, tandaan niyo po, ang salita ng Diyos, kusa po yang mamumunga. Ano po? Ang salita po ng Diyos, magbe-bear fruit po yan sa kanilang buhay. So, tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin ko po sa sandaling ito, lahat ng mga magulang na nakikinig ng iyong salita ay iyo pong pagpalain, mapalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak. Magsimula sila sa murang edad ng kanilang mga anak at matutunan nilang turuan ito ng sangayon po sa iyong salita. Naniniwala ako na maraming mga kabataan ang mababago ang buhay kung sila ay naturuan ng maaga ng kanilang magulang. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.